What's up guys? Good morning, good afternoon, good evening samantayin tao ng daigdig. So welcome sa ating channel. So we have a new topic today, which is gusto ko lang din i-topic to actually because a lot of questions that I'm getting from my channel. So maraming tatanong, Mac bro, if hindi ako college graduate, undergrad lang ako, is there any possibility ba na makapunta ako ng Australia? So of course, napakagandang topic yan for us to discuss. But before that, let's have an intro. Macro's name, say it loud. Macro, yeah, we're rising up tonight. Hands up high, feel the city light. No excuses, we just living right. Working hard, but the dream's inside. Macro, can you feel that fire? Heartbeat drum, take it higher. For my fam, my soul, my pride. Macro, yeah, we ride, we ride. So guys, nandito ako ngayon sa Gold Coast. So actually nagpunta lang ako rito. And so I just want to visit this event. So medyo mainit kasi summer dito ngayon. So ngayon titingnan natin yung mga sasakyan dito because ngayon may event dito nabanggit ko is may car show dito at hindi to ordinary car show actually. So ang car show na to talaga makikita mo mga old school na sasakyan. So papakita ko sa inyo maya maya pagpasok ko dun sa event para makita nyo kung gaano siya aganda. Talagang dito kasi kung sa atin sa Pilipinas JDM or mga Japanese car, ito kasi more on muscle car. So talagang maganda. Actually nakita ko siya kanina yung papasok ako. Talagang makikita mo na parang napapanood nyo sa mga movie, mga Fast and Furious, yung mga nagbe-bounce na car, mga muscle car. So papakita ko yan. So later, I'll show you when I get in. Alright?
Napakaganda, di ba? That's going to be down at the south end. They're just getting it ready now, and they're going to be all ready to go at 1 May p.m. meet for up din that. ng mga Mio rito. Nakita sa inyo There are mga Mio. toilets down the northern Mga ends Mio. of the ground view of the hub, and then we're Mga going to Mio basically nila. all start moving down to the south end. Yeah. Check out the hoppers. Thank you. May mga kotse nandyan. Ito yung mga Mio nila. Mga Raider. Damn. Damn, naparaming tao rito. There's a lot of people here visiting this car show. So, yeah, actually pati motor kasama rito. So, there's a lot of people right now. So, we're just waiting for yung mismong pinaka-event nila. Yun yung talaga makikita yung pop-up session nila. So, yun yung makikita nyo mag-bounce na yung mga car nila. So, I'm just waiting for it. So, I still have like 3 minutes. Hopefully, it's gonna happen. So, this is really nice. This is really, really nice. See all those cars, all the beautiful cars here. Damn. So, let me just go around. Gusto ko na makita yung ibang kotse. I'll show you guys. This one is the real muscle car. Look at that. Muscle car. Camaro. Damn. So yun, grabe, di ba? Napakaganda ng mga sasakyan dito. Makikita nyo sa mga nakita kong mga shot. Which is grabe. As in, grabe. Grabe. Dito masasabi mo talaga yung mga build nila pagdating sa mga low rider na mga ganito talaga. Gonna cost you maybe $20,000, $30,000. That shit. See that ass. Damn. Grabe. So, naka-build na siya. So, mamaya magbabounce sila. Magkakaroon na ng show ng mga cars. Mga nila magbabounce yung mga kanilang mga low rider. So, I really enjoyed this event. Enjoy ko talaga siya. So, walang ganito sa Pilipinas eh. Ewan ko kung meron man, I've never been. So, the usual na napupunta ako mga car show, mga mga Thai build, mga JDM, mga Euro. So usually yun yung mga nakikita kong build sa Pilipinas. Pero dito, they are really fan sa mga silang ng mga Impala. Usually Impala mga ganyan. So makikita nyo doon sa Fast and Furious na recent lang ba? 9? Nag-race si Vin Diesel ng Impala. Impala. So, ganda. Grabe. Wala akong masabi kasi iba eh. Iba yung level ng car show dito. Iba talaga. So, ngayon, ito na. Marami ng tao. So, gagawin na nila event. So, yan ay magbabounce yung mga kotse nila. So, I'm gonna show you once it started. So, ano natin yan kung paano yung exhibition na gagawin nila. I'll show you later, guys. Welcome back guys. So, nalobat ako. So, hindi na ako nakapag-vlog after nung event kanina. So, kakauwi ko lang actually. So, balik tayo sa topic natin. Balikan natin yung question ng mga kamakbro natin na actually
3 times ko nang na-encounter sa ating channel na Mac Bro. High school graduate lang ako. Pwede ba ako makapunta ng Australia? Mac Bro, hindi ako nakatapos ng college. Is there any chance para makapag-apply ako dyan sa Australia? Ang sagot dyan, isang malaking oo. Oo. So actually, we have 2 options. So yung first option is yung, katulad ng tinabi ko before, is yung student visa. But with this student visa, hindi pa tayo ganun kalalim, hindi pa ganun kalalim yung ating kaalaman or information na nakuha natin. But definitely, maybe next time I can discuss that. But sa student visa, the only thing that I know is maraming requirements. Siyempre, maghanap ka rin ng school, maghanap ka ng courses na pwede mong kuhain. Then, of course, balikan natin yung sinabi ko, is malaki yung gastos. So, kailangan mo ng show money dyan. Then, of course, medyo malaking gastos pagdating sa mga agent or consultant dyan sa Pilipinas na talaga naglalakad sa immigration para makakuha ka ng student visa. So, hindi pa ganun kalamak yung kaalaman natin when it comes to student visa, but yes, that's another option for you to be able to be here. So, second is syempre, which is yung SID 482. Sa SID 482, so dalawang level yung dapat natin pag-usapan. First, if high school graduate ka, Mac Bro, high school graduate lang ako, paano ko mamimit yung requirements ng immigration? Unang-una mong unahin is at least nakapag-TESDA ka. Nagkaroon ka ng vocational courses. So maraming vocational courses, especially yung mga welder na na-interview ko before or even mechanic. So mga welder, actually kumuha lang sila ng NC2. So iba-ibang NC2. So pagdating sa welder, iba-iba yan eh. Merong sa GMAW, merong ISMAW, may TIG. So it doesn't matter naman dito. Depende pa rin sa company papasukan mo. But if you have at least one vocational, one NC2, pasok ko na. So, kasama na yun sa requirements. You need to add that certification to the list of requirements if high school graduate ka. And second, kailangan mo ng 5 years experience. If wala kang 5 years experience, then high school graduate ka pa lang, but you have vocational, medyo alanganin ka. Medyo alanganin pa pagdating sa competition. Kasi syempre, hindi lang naman 1, 3, 5 yung nag-a-apply ng position na a-apply mo. For example, welder or mechanic. So, marami yun sa Pilipinas who is really eager para mag-apply dito sa Australia. So, syempre, para kahit pa paano makasabay ka sa competition, at least you have a 5 years firm experience na verifiable yan dapat sa SSS. Na makikita yan pagka kinuha yung contribution record mo from SSS, makikita niyo yung mga names ng company mo dyan. Or kahit isang company lang yung napasukan mo, but if you have 5 years contribution, sunod-sunod naman yung makikita sa listahan. So, wala ka ng problema. Again, sa high school graduate, kailangan mo unang-una is vocational course, may NC2 ka or NC3. Then second, 5 years experience. Then last, ito yung talagang nare-required ng most ng mga agency dyan sa Pilipinas, yung English test. So, 2 English test na pwede kang mamili. One is IELTS, then second is yung PTE. Sa IELTS, hindi mo naman kailangan makakuha ng 9 points or 8 points. At least maka 6 ka lang. So, maka 6 points ka, goods na yon. Sa PTE naman, kung pipiliin mo yung PTE, maka 50% ka lang, goods ka na din. So, wala ka ng problema. Actually, hindi siya 50% eh. May nakita ko last time. Parang at least 35% lang. Pasado ka na. Maipasa mo lang English test na yon, pwede ka na ma-issuean ng 482 visa. So, yan. Yan yung mga requirements. So, ulitin ko, sa high school graduate, kailangan ng at least vocational course, NC2. Then second is 5 years experience. Then third is English exam, PTE or IELTS. So, yan yung sa high school. So, ngayon, sagutin naman na mga nagtatanong na, Mac Bro, hindi ako nakapag-college. So, possible ba na makakuha ko ng trabaho dyan? Again, same sa high school. Kung high school nga kayang issuean ng 482 visa, syempre ikaw din na nakapag-college, at least nakatungtong ng college, natapos mo yung first year
first year, second sem mo. So yun ang kailangan mong tapusin. So ang difference lang sa dalawang yan. So pag nakapag-college ka, at least natapos mo yung second sem ng first year mo, you don't need to have PT or IELTS o yung English test. Hindi mo na kailangan yan. Ang kailangan mo na lang is yung TOR mo na proof na nakapag-college ka, natapos mo yung second sem ng first year mo, and next is yung 5 years experience mo. So, kung tatanungin nyo sa akin, bakit kailangan lagi ng experience? Yes. Yan ang basehan ni immigration if you are really qualified na mabigyan ng visa dito sa Australia. And, sorry, nakalimutan ko rin. Sa high school at dito sa college level, kailangan nyo pa rin dumaan doon sa skill assessment or trade test. So, sa skill assessment, yun yung BETASYS or yung TSA and TRA na na-discuss ko to my previous vlog. So, yan yung mga kailangan. So, once na natapos mo yung second sem ng first year mo, then meron kang 5 years experience. So, you don't need to worry about English test. Pero, kailangan nyo pa rin ipasa yung final is yung trade assessment or skill assessment. Pero, once na ipasa nyo na yan, sabi na yan. The only thing that you need to do is just wait for your visa. Yun lang. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo mga Mac Bro. Hindi mo kailangan maging college graduate. Okay? You don't need to be a college graduate or degree holder for you to be able to work here, to live here. So, ang kailangan mo lang, pagtibayin mo, is meron kang diploma ng high school, may TOR ka, kung nakakapag-college ka, may TOR ka, na natapos mo yung second sem ng first year mo. Then, 5 years experience, ang pinakamalaga. 5 years experience na kayang i-verify. Then, English test sa mga high school graduate. Then, sa mga nakapag-college naman na natapos yung second sem, you don't need to worry about your English test. Then, lastly, is yung skill assessment nyo. So, once na may pasa nyo yun, skill assessment, you're good to go. So guys, I hope marami kayo natutunan for this vlog today and I hope na-enjoy nyo rin yung pamamasyal natin. So minsan lang gumala si Mac Bro. I hope na na-enjoy nyo yung mga nakita nyo mga sasakyan. Actually, car enthusiast din naman ako. So back then, so makikita nyo sa mga old vlogs ko, talaga nagbablog ako pagdating sa sasakyan. Then I really love cars actually. So yun lang mga Mac Bro. I hope may natutunan kayo at napulot kayo mga idea sa vlog na to. Bago magtapos ang taon, gusto ko kayong batiin na Merry Christmas. So, Merry Christmas sa lahat na nakapanood ng vlog ko na to and Happy New Year. So, ilang araw na lang, New Year na. So, magpapalit na naman ng bagong taon. I wish and I'm praying, mga ka-Mac Bro, sa lahat ng nangangarap na makapagtrabaho, mamuhay, or mag-apply dito sa Australia, make it sure na mag-pray kayo, ipagkatiwala nyo sa Diyos yung plano nyo. Then I know, if you have faith at naniniwala kayo na kaya nyo, I know 2026 is for you. So sana sa mga bago nating subscriber o sa mga subscriber natin o sa mga viewers natin na nakapanood ng vlog na to, hopefully by next year, mag-message lang kayo. Lalo na kung nandito kayo, mapupunta kayo sa Brisbane, message lang ako para ma-interview kayo. Then I'm hoping na magkita-kita tayo dito. So yun lang. Mga Mac Bro, kasi tatawag po ako sa misis ko. Thank you so much. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. And God bless. See you in my next vlog.